bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Sunod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid! Kamusta naman po ang buong linggo ninyo? At kamusta po ang tulog ninyo, mga kapatid? Yan, thank God it's Monday. Salamat sa Panginoon at nandito na naman tayo. Lunes, panibagong linggo ahead of us. At alam ko po, ang mga inaasahan natin sa Panginoon na matatanggap ngayong week na ito ay ipagkakaloob sa atin. Thank you, Lord. Ayan. I am alone but not lonely. Yes. Okay. Siyempre, straight na tayo sa ating verse of the day. Okay? Ang ating pong verse of the day ay... wait lang. Siyempre na. Wait. Thank you, Lord. Nawala yung notes ko. Ayan. Ang sabi po dito sa Isaiah 43:19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Okay. Kayo po ba ay nakapag-alaga ng aso? Hindi. Ako kasi mahilig po sa aso. Ang aso po, pagka tinrain nyo, kasi meron akong aso dati, hindi po yun dumudumi sa loob ng bahay. Tinrain ko po talaga yon na dito ka lang sa labas. So, na-train po siya ng ganun. One time po, so talagang bawal umihi, bawal dumumi sa loob ng bahay. Tapos, meron po kaming, yung aso kasi, pagka minsan, kinakausap kong parang tao eh. Minsan, sabi ko sa kanya, walang gisingan ha, pagtulog pa. Siguro po, dahil palagi mong inuulit, na natatandaan nila yon. So, yun po, kapag ka umaga, hindi po yun nanggigising. Hindi kanya dadambahin o hindi gaganunin yung ulo. Ganun po siya. Minsan, natutulog po ako, tapos nakita ko sa may ilalim nun, sa paanan na ng kama, nakaganyan lang ako. Yung parang, kunyari tulog ako. German Shepherd po yung aso ko nun. Ang gagawin po niya, titignan po akong ganun, sisilipin. Pag nakita po niyang tulog pa ako, gaganto siya. Tapos hihiga siya ulit. Tapos pag narinig niyang gumalaw ako ulit, titingin siya ulit na ganun. Tapos pag nakita niyang nakapikit ka, gaganon na po siya. So ganun po yung naging namin ng aso. Kaya hindi nang iistorbo po yun. Isang gabi po, gabi na, tulog na po ako eh. Yung kamay ko, ginaganon niya nung kanyang ginaganon niya. Sabi ko, Chase, di ba usapan natin walang ganyan? Tapos ang gagawin niya, ginaganon niya ulit yung kamay ko. Tapos pupunta siya dun sa may pintuan. Tapos gumaganon yung buntot. Tapos titingin sa akin. Sabi ko, natutulog na ako. Tapos alam niyo, ginanon niya ako ulit. Tapos titatakbo siya ulit sa pinto. Tapos gaganon. Sabi ko, ano pang gusto mo? Tumayo ngayon ako. Binuksan ko po yung pinto. Alam niyo, pagbukas ko po ng pinto, takbo siya sa baba. Sinundan ko. Nandun na siya sa may pintuan. Tumitingin sa akin. Para bang sinasabing, buksan mo na. Alam niyo, pagbukas ko po nung pinto, sumirit yung kanyang dumi. Nag-LBM pala siya. Pero hindi siya dumumi sa loob ng bahay. Naawa nga po ako eh. Kasi hinold niya talaga. Tapos talagang pinipilit niya kasi hindi niya alam po na kapag ka mga ganong emergency o kaya yung mga ganong pagkakataon na, pwede naman, pero hindi niya ginawa. Tapos, meron din pong mga aso rito sa bahay. Si Thor nila Minister Jerry. Si Thor, off-leash lagi yon, di ba? Mga tao dito. Kahit buksan nyo yung gate, hindi siya lalabas. Kasi nakasanayan niya na dito lang siya within the perimeter of comfy. Kaya kahit buksan mo yung pinto, hindi siya lalabas. Kasi yun ang kanyang nakasanayan. Sometimes po, tayong mga Christian, we do the same thing.
Ang problema lang daw po doon, we can miss out on things that the Lord wants to do in our lives. Kasi parang nasanay na tayo na, ito lang ako, hanggang dito lang ako, hindi ako pwedeng pumunta dyan. Lalong-lalo na po kapag komportable ka doon sa sinasabi mong, ito na lang ako. Ayaw nating lumalabas sa comfort zone natin. Example po, minsan nakasanayan na lang natin. Halimbawa, may kulang ka. Although sabi na, walang kulang sa buhay ko. Minsan may kulang ka. Diba? Ang kulang, kailangang ika'y umutang. Diba? Pagsingilan ay lulubog lilitaw. Kasi wala ka na namang pambayad sa iyong inutang. Parang ang nangyari, naging ganun ang nakasanayan natin. Every time na may kulang tayo, mangungutang tayo para pambayad doon sa kulang. Tapos pagdating nung isa na kailangan mo na namang bayaran, uutang ka na naman. Yun kasi ang nakasanayan natin. Ang nangyayari po dyan, if you know you need something, you have to believe beyond dun sa nakasanayan mo, mga kapatid. Because the Lord can make a way even there's no way. Yun ang ibig ko pong sabihin dito. Kung hindi po kasi tayo maniniwala na God will make a way where there seems to be no way, ang mangyayari, meron tayong invisible leash, yung tali, na nag-hold back sa atin doon sa gustong papuntahan sa'yo ng Diyos. Kasi, hindi, hanggang dito lang eh. Ito na kasi yung nakasanayan ko eh. Kasi hindi tayo naniniwala that God can make a way where there seems to be no way. Kailangan po, we must grow to realize na yung current condition and situation po natin does not determine our destination. Because we serve a God who knows how to make a way kahit na wala kang nakikitang daan. For example, yung debt-free natin dati, hindi ba? Parang sa matagal na panahon, ganun tayo. Parang uutang, pambayad dito, tapos pagka eto na naman yung singilan, sasanla na naman natin, tapos ganito. Although, po yun, marami namang naitulong. Pero, akala kasi natin, wala na, ganyan na lang talaga tayo. Pero pagka may mga ganong pagkakataon, dapat paniwalaan natin na kaya tayong alisin ng Diyos doon sa kahit na kumunoy pa yan, na matagal na tayong nakababad at unti-unti tayong lumulubog, kayang-kaya po tayong tanggalin ng Diyos doon. For example po, sa Exodus 14, yung mga Israelites, nung nag-escape sila sa mga Egyptian army, pagdating sa Red Sea, hindi ba? Red Sea in front of them, ready to drown them, and the whole Egyptian army behind them, ready to slaughter them. Yun talagang walang way. Kasi, saan ka dadaan? Dagat yung nasa harapan mo. Tapos Egyptian army, alam nyo naman ng Egypt, nung panahon na yun, napaka-powerful. Kaya talagang the whole Egyptian army behind them to slaughter them. Ala, mamamatay na. Pero anong ginawa po ng Diyos? Hinati ang dagat. Walang daanan dun. Paano ka dadaan sa dagat, mga kapatid? Hinati ng Diyos, and they walked on dry land. Paano magda-dry yung dagat na nakababad na yun eh? Pero they walked on dry land. Kaya, God can make a way even when there's no way. Tapos, ang nangyari pa doon, in-eliminate ng Diyos ang obstacle in front of them at saka yung threat behind them all at the same time. Kaya pagdaan nila at sinubukan na ng mga Egyptian army na gawin yung ginagawa nila, nalunod yung mga humahabol sa kanila. Si Joshua, nung wala na si Moses, siya na ang nagdadala sa mga Israelites sa Promised Land. Tatawid sila ng Jordan River. Alam niyo nung mga panahon na yon, mga kapatid, nagtutunaw ang yelo sa ibang parte. Kaya yung tubig noon malakas. Ano ang ginawa ng Diyos? Yung umaagos na tubig,
nag-pile up. Pag sinabi mong yung ano nag-heap yung, nag-pile up, ibig sabihin, umistop, tapos, yung parang na-stop. Nasalansan o na ano? Oo, parang may wall, pero wala naman. Na-stuck dun yung tubig. Kaya nakatawid na naman sila on dry land. River yun. Pero they walked on dry land. Si Elijah, nung 3.5 years na walang ulan, di ba? Yun nga yung mga 450 prophets ni Baal at 400 prophets ni Asherah, di ba mga kapatid? Sabi niya, sige, kumuha kayo ng mga karne, tapos cut it into pieces, ilagay sa ibabaw ng ng kahoy. Sabi niya ganoon. Tapos walang sinde. Tawag kayo sa Diyos ninyo. Sabi nga, tignan natin kung sino yung paapoy. Anong ginawa nung mga prophets, false prophets? Nagsasayaw, yung iba pa nga nag-slash. Kasi ng kanilang kustumbre noon, walang umapoy. Nung pagdating kay Elijah, nag-pray siya kay Lord. Pinabuhusan niya, not once but thrice ng tubig, yung kahoy na nasa ilalim. Nung nag-pray siya kay Lord, ang nangyari, umapoy yung binasang kahoy ng 3 beses. So, God can make a way even when there seems to be no way. Kaya mga kapatid, yung current weather or condition will not stop what God wants to do for you. Hindi pwedeng pigilan kapag ka ang Diyos na. Di ba? Maski nga yung weather condition, pinag-usapan natin, Boracay noon, di ba? Sabi natin, bumabagyo. Nagagalit ang dagat, hindi pwedeng bumiyahe. Pero nung bumabiyahe tayo, tahimik ang dagat. Tapos na-enjoy natin ng Boracay kahit na may bagyo. Kaya si Lord, kaya niyang paulanin sa dry na lugar at kaya rin niyang patuyuin ang mga basang lugar. Walang way, pero He can make a way. Kaya sabi niya doon sa binasa natin, I will do a new thing. He will do a new thing. He is a way maker, mga kapatid. Kaya, ngayon, tanungin ko po kayo, what have you given up dahil you have chosen to believe na hanggang doon lamang? Anak ba na pasaway? Walang makain dahil walang trabaho ngayon? Hindi gagaling ka dahil hindi gagaling ang COVID? Dahil walang gamot pa? Diba? Meron ka bang prayer request na patagal mo nang hinihintay? So, ini-encourage ko po kayo na kailangan matutunan po natin na yung past and present natin are not always an indicator of what God can do and would do in the future for us. Hindi po porke hindi nakagraduate yung buong angkan mo, ibig sabihin ikaw hindi na rin. Hindi po ibig sabihin na porke walang gamot ang COVID, hindi ka gagaling. Hindi po porke na walang gamot, mamamatay ka na. Hindi po yun ganun. Hindi po indicator yun. Dahil ang Diyos hindi subject sa mga ganun. So, minsan, nangyayari sa iyo yung mga bagay na iniisip mo, not because you cannot do it, but because you chose to live by sight and not by faith. Ikaw na po yun. Ikaw na ang nag-decide doon. Ikaw na ang nagpasya doon. So ang tanong ko pong huli sa inyo, how powerful is the God you are serving? Ang Diyos niyo po ba na pinaglilingkuran nyo, kaya pong gumawa ng daan kahit na walang daan doon dati? Ang Diyos po ba na pinaglilingkuran ninyo, kaya kayong pagalingin kahit na nakakatch kayo ng COVID? So be it according to your faith. Kung ang faith niyo po ay hindi kayo kayang pagalingin, it's up to you. Pero, as for me and my house, babalik na naman ako doon. We will believe, oo. So, alam niyo mga kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Kailangan nyo lang po manampalataya at maniwala that He can do it for you. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for this wonderful day na binigay nyo na naman po sa amin. Lord, salamat sa pagkalinga niyo po sa amin. Kaya po, ang puso namin, araw-araw, palaging napupuno ng pasasalamat.
Dahil ang pinaglilingkuran po naming Diyos ay buhay at kayang gawin ang lahat ng bagay. Salamat po, Lord, for always making a way for us, na kahit na sa tingin po namin ay wala na po itong pag-asa, wala nang pwedeng mangyari, subalit sa iyo ang lahat ay pwedeng mangyari. May it always remain in our mind and in our hearts that you are a mighty God, that we are serving an awesome and mighty God who can do all things for those who trust Him. Kaya maraming salamat po, Lord. At sa araw na ito, manguna po kayo sa aming lahat for this day. May your name be glorified through us today. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Dito tayo ngayon sa birthday. Happy birthday, Sister Ana Bartolome! Happy birthday kay Sister Ana! At magka-birthday pala kayo ni Dave Vito! Ayan, Dave, happy birthday! Oo, tapos si Sister Ana Gelido. Matin na siya ngayon, si Sister Ana. Kahapon, nakalimutan kong batiin si Sister Evelyn Amutan. Sister Evelyn, happy birthday po ha. At si Sister Vicky Guadanya Romana. Sister Vicky, happy birthday sa iyo, kapatid. Okay. Wala akong tagatugtog ngayon. Happy birthday to you. At happy birthday din kay Brother Enol Nokum. Enel Nokum. Enel pala. Mali ang basa ko. Enel. Happy birthday, Enel. Yan. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At alam ko po na ito ay araw para tayo ay magpasalamat. Dahil ito po ay araw ng iyong kapanganakan. Kaya, happy birthday po sa inyong lahat. Okay, dako naman tayo ngayon sa ating memory verse of the week. Bago na to, mga kapatid, ha? Ngalawa? Oo, pero for this month, pangatlo na. May oras pa ako. Tignan natin, ha? Ano natin? Subukan natin. 7 na ba yan? Lagot. Tignan natin. Pangatawan na natin. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Never lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Matthew 4:4. But it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Psalm 119:11. Thy words have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. Isaiah 26, verse 3. You will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you, because he trusts in you. John 14:6. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mark 5:34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. May isa pa, yung last week. Yan na ba yun? Ha? Wow! Na-memorize ko lahat! And for today, ang ating memory verse ay makikita natin sa Ephesians 6:10. Tama ba ako, ta? Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ulitin ko po, for this week, ang atin pong memory verse ay Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of His might. Ha? Brethren? Ayaw mo naman, brothers.
Press lang yon, brethren and brothers. Finally, brethren, sabi ni Iko, be strong in the Lord and in the power of His might. Yan. Oo nga, nag-comment na, naninita na. Thank you, Lord. Yehey! Naka-anim na tayo. Kaya po mga kapatid, ha? 7 na pala. Pang-7 na to. Nakailan kayo, mga kapatid? Nako, ako'y tuwang-tuwa. Ngayon lang ako naka-memorize ng ganon, kadami. And more to come pa. Ulit-ulitin nyo lang po. Everyday, ulit-ulitin nyo lang po. Mariretain na po yun, mga kapatid. Kasi alam nyo, ako po'y, nainggit kasi ko kay pastor. Kasi, sasabihin niya sa akin, halimbawa, anong VOTD mo? Sasabihin ko, ito, halimbawa, Ephesians 16. Be strong in the Lord. Alam niya agad pag sinabi ko, ano mo ngayon? Pag sinabi ko yung verse, sasabihin niya agad sa akin kung ano yun. Kadalasan sabi niya, hindi naman lahat ng panahon. Pero kadalasan, alam niya, gusto ko ganun din. Kaya sabay-sabay po tayo mga kapatid, ha? Okay. Thank you, Lord. Because today is Monday, thank God it's Monday, nakakatuwa po dahil marami po tayong mga kapatiran na nagpadala ng kanilang mga pasasalamat. Alam niyo po, medyo nagkaroon lamang tayo ng delay dahil po nga, di ba, injured yung sa technical, karamihan. Yung mga editor po namin, injured. Sister Tata, di ba? Si Sister Jam. Sino pang na-injured sa atin? Si David, katatapos. Si Iko, injured. Tapos si Minister Arnold. Ang hindi na lang. Wag naman tayong 3. Wag naman kaming 3 na lang. 3 na lang kaming natitira. Si Jollibee, si EJ, at saka ako. Pero, nag-stop na yon. Hanggang doon na lang yon. Nirebuke na natin yan in Jesus' name. Wala na yon. Sa technical pa lang yon. Sa household namin, gusto nyong isa-isahin ko? Mas magandang isa-isahin natin yung hindi nagkasakit kesa sa nagkasakit. Mas madali pong mas madaling i-identify yung mga hindi nagkasakit kesa nagkasakit. Pero kami ba'y natakot? Natakot ba kayo? Hindi kami matatakot. So, thank you Lord po sa kagalingan. Lagnat lang at nagpapagaling na naman lahat. So today, thank God it's Monday, una ko na pong pasasalamatan ang Hernandez family ng Kalawan. Maraming salamat po dahil personal pang hinatid ang rambutan at tsara, buko pie. Yan. Ako may dagdag na papaya. Kaya happy na naman po kami mga kapatid. Thank you Lord po. Distributed siya lahat kagabi. Kaya salamat sa Diyos. Ubus na? Ubus na mga kapatid. Hindi na po pinatatagal ng mga may sakit yun. Mga may sakit pa yan. Papaano na lang po kung walang sakit pa? Mga kapatid? Thank you Lord. Okay, thank God it's Monday. And for our first sharing, pakinggan po natin ang kanilang mga pasasalamat. Nung panahon na nagkasipon ako, matagal akong inubos, siguro mga 3 days bago ako nadala sa hospital. Bago ko dalhin sa hospital, kailangan malaman kung positive ako o hindi. Kami sa drive-thru sa Medical City, nakita na positive ako, kaya kailangan na akong madala sa hospital to check. Tiyempo naman, noong mga panahon na yon, walang hospital, private or government na tumatanggap. Close na silang lahat. Wala ka nang mapapasukan kahit anong emergency ka. Kaya purihin ng Panginoon, may kakilala si Joy na ng direktor. Ako ay nakapasok. Pero bago po makapasok ay napakahirap dahil ako, kamukha nga, hindi nga po sila tumatanggap. Pero nakapasok po ako. Purihin ng Panginoon, natanggap ako, in-examine ako.
at nang ma-examine ako ay inayos ang aking mga vital signs. At purihin ng Panginoon, hindi ko po alam na ganun palang kagrabe ang situation na ang aking oxygen level ay mababa. So, dahil mababa, in-x-ray ang aking baga, ang aking puso, delikado pala dahil mababa talaga ang oxygen level ko. Posible palang mag-collapse ang aking mga organs at mamatay ako. At meron pa nga sabi sa akin, buti naka-recover ako kasi kung hindi, lalagyan ako ng tube. Naku, yun po ang ayaw na ayaw ko kasi napakahirap po nakikita ko sa iba pag may mga sakit. Ayaw ko yun. Sabi ko nga, ay hindi bali na akong mamatay, wag lang akong lagyan nun. Pero sabi nga po nung nurse, hindi po pwede. Yun po ang makakatulong sa inyo. Actually, sinasabi lang naman niya sa akin yun after na nung naka-relax na ako. So dahil kulang ako ng oxygen, binigyan ako ng oxygen at hindi ako pwedeng gumalaw dahil konting galaw ko, mapapagod ako, magkukulaps ang aking organs. Kaya ang ginawa nila with medicine at naka-diaper ako, hindi ako pwede gumalaw-galaw. Purihin ng Panginoon. Dahil sa ganung pangyayari, wala akong naisip kundi ang magdasal, mag-pray kay Lord, makiniig sa Kanya sa lahat ng sandali, sapagkat nararamdaman ko na kailangan kong makaniig ang Panginoon. Alam kong may purpose ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya inaisip ko, may purpose si Lord sa akin. Gusto niya maging kamukha niya ako. Kaya kailangan magbago ko sa buhay ko, sa sarili ko. At magsikap na laging may komunikasyon sa Kanya. Kaya mula noon, lahat ng sandali ng oras ko in-stay sa hospital ay aking ibinigay sa Panginoon. Gaya nga ng sabi sa Daniel, kaya naman ako yung nagiging masigla din dahil don't be afraid. Daniel 10:19, see, you are deeply loved by God. Be at peace. Take heart and be strong. So, kailangan ko po iyon. At sabi din dito sa Psalms 37:18, day by day the Lord takes care of the innocent. They will receive a reward that lasts forever. Thank you, Lord, at nakaraos ako. Pero after how many days, si Joy naman ay nilagnat, si Bert, ang anak niya. So, ibig sabihin, maaaring na infected din sila. So, kailangan nilang pumunta sa hospital. Walang tumanggap sa kanila. Napakasakit na ang mga anak ko kailangang ma-hospitalize, walang tumanggap. Hanggang sa Cardinal Santos, siguro mga 12 o'clock in the evening, naghihintay sila sa doktor para ma-check sila. Pero ang sabi daw sa kanila, hindi kayo matatanggap dito kahit anong mangyari dahil puno na, hindi na tumatanggap. Napakasakit po nun. Dahil doon, talagang nakipagniig ako kay Lord. Talagang puspusan ang aking pananalangin sa Panginoon. To create in me a pure heart, a clean heart. Put a new and right spirit in me. Do not banish me from your presence and do not take away the Holy Spirit from me. Kasi talagang hinipilit ko sarili ko na makasaba ko ang Panginoon, makaugnayan ko ang Holy Spirit dahil kailangan ko sila. Kaya thank you, Lord, at dumating sa hospital na pinag-confinean ko ay ganun man, marami man question at hindi rin pwedeng tanggapin, nakatawag ako sa isa kong kaibigan na malapit sa kay Mayor. And ang answer lang niya sa akin, I can help you. So, that's the answer of the Lord. I'm happy for that. And nangyayari na nga na na-check silang lahat at pinauwi yung 3 at si Joy lang ang naiwanan sa hospital.
Kaya thank you Lord, na-check silang lahat. Salamat sa Diyos at nakaraos na ako. Pero sa buong buhay ko, sa buong pag-stay ko, puro prayers and prayers. At dinadama kong talaga ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Pagmamahal, awa niya at grasya na ipinagkakaloob sa akin. Lagi kong dinadama yon sapagkat nararamdaman ko ang embrace niya sa akin. I'm healed. At ang aking tengay dinidikit ko sa puso niya. Pinakikinggan ko ang puso niya. Oh Lord, thank you Lord. Sinasamahan mo ako sa problema ko. At tunay nga na gumaang ang aking mga dalahin at nananalig akong ang Panginoon ang kasama ko at hindi ako pababayaan. Hanggang sa dumating na nga na lahat ng bagay, sabi niya, alam ko ang nangyayari. Kaya alam ko ang mangyayari. Kaya pinaubaya ako sa kanya, Lord, your will be done. Kung ano man po ang iyong will mangyari. Dahil ikaw lang ang nakakaalam ng lahat. So, sa lahat-lahat, thank you, Lord, sa kabutihan niya. At meron pa nga passage akong nabasa doon na ang lahat ng bagay ay aking ipaalam. Ang lahat ng mabuting bagay, ikaw ang aking Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sasambahin kita habang ako'y nabubuhay. Thank you, Lord. Ko. Kaya purihin ng Panginoon, pati yung na isa pang nagpagaang din sa akin ng pahuli na. Yung yung turo ni Brother Ernie na walang imposible kay Lord. Bakit ako matatakot? Anong aking ipagangamba? Lahat kaya ni Lord. Walang imposible sa Kanya. Unlimited nga bakit po ako kaya sa kay Lord talaga ako lang kakapit. Salamat sa Diyos, salamat sa iyo Panginoon, sa kabutihan mo, at pinakita mong pagmamahal sa amin, pinakita mo rin na ang iyong awa at grasya ay nariyan. Thank you Lord. Wala na akong sasambahin kundi ikaw Panginoon. Wala po akong mapupurihan, bibigyan ng honor and glory. Ikaw lang Panginoon ko. Thank you so much. I love you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Yan po si Sister Josie Nacional. Alam nyo, nag-positive po yan sa COVID. Pero sabi ko nga nung kakwentuhan ko siya, sabi ko ang isang blessing mo, alam mo kung ano, pumayat daw siya ng 10 kilos. Wow. Oo. Praise God. Ayan. Sabi niya, Tane, yun daw COVID, kaya daw i-bear yun Oo, ang nakaka-depress daw, yung nag-iisa. Minsan pala pagka ganyang positive ka at napunta ka ng hospital, hindi ka naman pala po pinupuntahan everyday. Yeah. Siyempre, mahahawa rin yung ating mga frontliners. Minsan 3 days, 5 days, tuturuan ka lang daw pala ng mga kung paano inumin yung mga gamot, ganon. Pero hindi ka nila everyday na No, unless non-ambulatory. Oo, yung bedridden. yes, oo. So, Sister Sally, ano bang masasabi mo doon sa sharing ng ating kapatid? Good morning, Jesus. Ayan. Nga pala kayo bumabate. Good morning po sa ating Tuloy-tuloy Coffee na. family. Thank you, Lord. Alam mo, Sister Lee, habang pinapanood ko siya kagabi, nagpipray ako at ako yung unang na-bless habang nagpapatotoo itong ating mga kapatid na nakaranas ng ganitong mga sakit, Kasi sabi ko nga, yung test niya becomes a testimony ngayon. Yes. So, parang tayong lahat po ngayon yan, mga kapatid. So, umpisahan ko lang din po muna na alam ko naman po very kilala na rin po nating lahat si Sister Josie at asawa niya po si Brother Galo na sila po ay tiga Kainta. Alam po natin, kilala naman po natin lahat Sister Josie. Pasig. Ugong, opo. At alam kong Ugong, lahat po Pasig. tayo ay nakakakilala sa pamilyang ito. Gusto ko lang din pong bigyan ng diin yung natuwa po ako sa kanyang patotoo na alam kong lahat naman po tayo ay naka-experience. Iba lang nga po yung mga test na dumaan sa buhay natin.
Nakita ko po dito na meron pong dalawang bagay sa kanyang buhay na dumaan po siya sa isang sabi nga ni Tanene kanina, bakit ba kahit Kristiyano na tayo, medyo nababalisa pa rin tayo, di ba, Sterne? Yung unang-una niya pong naging nakakakaba po ay yung pumunta po siya nalaman niya na siya ay, nung nagpa-test po siya ng kanyang sitwasyon ay positive po siya. Sabi ko, yun nga lang tayo, may mga ubo-ubo sipon, medyo kabado na po tayo. Pero siya po, ayun, nalaman na meron din po. At yung pangalawa po, nung nagpunta naman po siya sa ospital, dahil kailangan po, bago po siya magpa-check up, ay kailangan po pumunta ng ospital, wala pong makita na, wala pong bakante, private or public hospital. So, ikaw man yan, di ba, Tane, na ganun ang kalagayan mo, di ba, medyo, na rin po talaga, mababalisa ka. Pero, salamat sa Panginoon, sapagkat, siya po ay merong relasyon sa Diyos, na yun po ngayon yung nagbibigay ng hope sa kanya, kalakasan, para po magapi itong fear niya, at matuon sa pananampalataya niya kay Lord. So, natuwa po ako dun sa mga scripture na binanggit niya at talaga pong meron po talagang progress po sa kanyang pagbabahagi. So, meron po akong 4 na A na nakita po dun sa mga scripture na binanggit niya. So, unang-una po, yung pong binanggit niya na sa Daniel 10 verse 19 po, sabi po niya dito, di po ba? Don't be afraid, for you are deeply loved by God. Be at peace, take heart, and be strong. So, ano po yung nakita ko dito? Assurance from God. Kasi yung unang-una pa lang po na, di po ba, yung salitang don't be afraid, ay sinasabi na po kagad, Lord, huwag kang matakot. Kahit ano pa yung sakit na yan, kahit na sabi natin nasa kalagayan, bingit na tayo ng kamatayan, sinasabi pa rin ni Lord sa atin na huwag kang matakot. At yung salitang deeply loved by God, alam niyo, natuwa po ako dito, kasi isa po ito na napakalalim talaga nung pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba meron nga po sa Psalm 103, sabi lang, as far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Di ba? May binanggit pa nga doon at yung din, meron din po sa Romans 8, mga kapatid, sabi doon, nothing can separate us from the love of God. So grabe yung ganun ka lalim ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat para magapi po natin itong mga kinatatakutan natin. We are deeply loved by God. So, yun po ang isang salita na tinanggap ni Sister Josie na nagpalakas po ng kanyang loob. Pangalawa naman po mga kapatid, yung Psalm 37:18. Sinabi po dito, day by day, the Lord takes care of the innocent and they will receive an inheritance that lasts forever. Ano naman po yung nakita natin dito? God is always available. Imagine niyo, day by day, He takes care of the innocent. Sino po itong mga innocent na ito? Ito yung mga tao na umaasa sa Diyos. Ang mga tao na walang ibang hangad, kundi sila ay kalingain ng ating Panginoon. So, tingnan po natin yung mga salita na nagbigay ng aliw. Kung nung una po ay meron siyang despondency moment, yung siyempre nakakabagabag yon, may sakit kang positive, nalaman mo, tapos ikaw ay tinanggihan pa. Naalala ko tuloy, sister, yung kay Mary and Joseph, di ba? Sabi, no vacancy. Pa, ang hirap nun, may tatanggi sa'yo. Pero salamat na lang sa Diyos. God is always available, mga kapatid. Kahit nga nasa tahanan mo lang ikaw, if you have this faith that can move mountains, kapatid, makakamtan mo yung kagalingan na yan. Pangatlo, mga kapatid, yung kanyang scripture na binanggit, yung Psalm 51, verse 10. Alam niyo, may awit tayo dito. Awitin ko lang sandali. Pero pwede mga sabihin sa 3. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Dito naman po nagkaroon siya ng admission sa kanyang sarili
na talagang kailangan natin ng Diyos, na lalo na sa panahong ito, wala kang ibang hahangarin, kundi laging nandoon ka sa presensya ni Lord. Napakaganda po ng naging karanasan ni Sister Josie sapagkat dito po inaliw siya ng ating Panginoon. Kaya hindi po dahilan na pagka po nasa kalagayan tayo na di natin nagugustuhan, malulungkot na po tayo o kaya madidepress na tayo. May Diyos po tayo who is always available, who is always present, who heals us, heals and hears us in our prayer, mga kapatid. At yung panlast po, mga kapatid, dito sa Luke 1:37, humantong na po siya talaga sa kalagayan na meron siyang Diyos. Sabi nga, kung sa tao ay imposible, sa Diyos ay walang imposible. May awit din tayo dito, Sister, di ba? All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. So mga kapatid, just have faith in God. Walang imposible sa ating Panginoon. At meron din ako nakitang 3 bagay po na kanyang ginawa nung siya po ay nasa ospital. Kasi minsan, di ba, yun na nga, isang bagay nga, hindi naman daw po yung COVID yung papatay sa'yo, kundi yung kalagayan mo, yung nadidepress ka na nalulungkot ka, walang dumadalaw sa'yo. Pero tingnan niyo po kung anong ginawa po ni Sister Josie kung tayo po ay nakinig kanina sa kanyang sharing. Number 1 po, laging nagdadasal. Nasumpungan niya po ang kanyang sarili na laging nagdadasal, di ba? Pray at all times. Huwag niyo pong hayaang pumasok ang enemy, mga negative thoughts na wala nang, di ka nagagaling, walang mangyayari sa'yo. Isipin natin, doon tayo lagi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayo doon sa sinasabi ng tao. Salita lang ng tao yan. Pero ang salita ng Diyos ay tunay na magaganap ang ninanasan nito. Pangalawa pong kanyang ginawa, laging humihingi ng salita ng Diyos. Laging may word, kaya ang dami niya pong salita ng Diyos na nag-sustain sa kanya, na nag-comfort sa kanya, na nagbigay ng pag-asa. At yung pangatlo po, ito'y natuwa po ako dito. Idinidikit niya ang kanyang tenga sa puso ng Diyos. Parang, ano to? Ano yung speech na tawag doon? Ano yun? parang imagine, ididikit niya raw ang kanyang tenga sa puso ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Yung hearing, di ba? Laging nakikinig, idinidikit niya ang kanyang tenga. So, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, ito ngayon yung naganap sa buhay ng ating kapatid na Sister Josie. Ngayon po, totally healed na po at lagi nang nagko-comment sa Facebook at nakita natin na wala po talagang imposible sa Diyos. Amen. And I also believe na yung anak niya na nagkaroon din ay okay na rin ngayon. Amen. Yung buong family kasi nung anak niya nagkaroon din. Pero thank you Lord kasi asymptomatic lang. Amen. Oo. Tapos yung isa rin sa kambal pero parang wala lang din. Kaya, thank you Lord, nakagalingan. Ngayon, dako naman po tayo sa pangalawa rin natin naman na sharer na ito, magandang naging istorya. Kasi, dito sa brother natin na ito, na si Ruther, ang nagpagaling talaga dito si Lord. Amen. Oo, kasi nung tumawag siya para sa swab testing niya, ang ibinigay sa kanyang schedule, tapos na yung 15 days niya eh. Kaya pakinggan po natin si Ninang Kit sa kanyang sharing. Good morning mga kapatid. Lord, nais ko lang po magpasalamat, magpuri sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Yung aking bunso, na nag-share na rin po siya, nag-love offering siya. Nagkasakit po na kailangan siya lumabas. Hindi niya po sinasabing masama na yung pakiramdam niya. Pagdating po niya sa bahay ng hapon, sabi niya, "Ma, para akong may lagnat." Nung hahalikan ko po siya sa noo, kasi ganun po ako sa mga anak ko, pagka may sabing may lagnat o mainit, ang pinang-thermometer ko po yung lips ko. Ay, ayaw niya, "Wag na, mamaya nyo," ganun. So, from that time, nag-quarantine na po siya sa kanya sarili. Tapos po, kinabukasan, tinatanong ko siya kung may lagnat. Meron. So, ganun na lang po ang worry ko. So, I pray to God. I really pray to God na, Lord,
what you promised that you are the one who can heal all kinds of diseases. Tinataas ko po sa iyo ang aking anak. Tapos po, after 3 days, sabi niya, mawala akong pang-amoy. Doon na po ako nag-worry kasi nakikita ko sa Facebook, na ang symptoms ng COVID ay gano'n, nawawala ng pang-amoy, nawawalan po ng panlasa. So, hindi ko na po alam kung ano, basta sabi ko, Lord, I believe and I claim and I just hold on your promise that you are the God who can heal all kinds of diseases. But I really present thank God kasi po, nung naging guest po natin si Dr. Mo, discuss po siya tungkol sa pandemic, sa COVID. Nag-text po ako, tinanong ko po kung anong masasabi if the patient have fever, cough and colds, then after that, nawala na ng pang-amoy. Sabi niya, if laboratory nga po, if I swab, because 90% ay nagiging positive po sa COVID. So sabi ko po sa anak ko, anak, 90%, but we have to claim and cling to God that you belong to 10%. So pinanghawakan po namin yon na talagang ako po pag matutulog, every 30 minutes, every 1 hour, nagigising, humihingi ng habag sa Panginoon. So, nag-schedule po siya magpa-swab. I praise and thank God kasi po yung swab na in-schedule sa kanya ay August 4. Tapos po, ay ang quarantine po niya hanggang August 2. Kasi po the day before the swab, alas 11 ng gabi po tumawag siya sa akin. Nakahiga na po ako. Ma, nakita po sa cellphone ko yung mukha niya. Sabi ko, anak, bakit? Bigla pa ako tumayo. Sabi niya, nakakaamoy na ako, ma. Nakakaamoy na ako. Tumalong po ako. Sabi ni Papa, bakit? May sense of smell na anak ko. May sense of smell na anak. Praise the Lord, praise the Lord. So, tuwan-tuwa po ako sa Panginoon. Sabi ko, talaga ang Diyos napakabait. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay tunay at tapat sa kanyang mga pangako. At nakita ko rin po sa pandemic na ito, ay nakita ko yung pagmamahal, yung care ng aking mga anak, lalo na nga po itong aking bunso. Kaya sabi ko, basta have trust in the Lord because God, our Lord Jesus Christ, is faithful to us. Sabi ko, ginaganto po siya. At saka, isa pa po pinakita ng Diyos na kabutihan niya. Hindi po kami pinagkulang. Hindi niya po kami pinabayaan. Sa panahon po na nagkaroon ng ganito, yung binibigay po ng anak kong babae, nadagdagan pa. Kasi pinadadaan niya sa kuya niya dahil po siya ay nasa trabaho. Doon na po siya nag-i-stay sa hotel na katabi ng kanilang trabaho. Pinadadala lang niya sa kuya niya pag nagsisilato. Tumaas pa po kayo sa dati niyang binibigay. Kaya sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga. Ibang klase ka. So, I really praise and thank God. Sabi ko nga po talaga, yung anak ko pang putong bunso, ma, ano na nangyari sa kompi? Walang prayer meeting, walang, paano kaya yung mga pagkain o paano yung mag-tides, magbigay ng offering? Sabi ko nga, sabi niya, kaya po ako tumawag kay Sister Ria, na kasi for 2 months na hold yung tides ko. So sabi niya, gan nga, padala. I praise and thank God talaga na napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Dito po kasi po nung nagkasot, di ba, alam niyo po na nagkasakit ako sa spinal, na kinakailangan dapat operahan, pero hindi inalaw ng Diyos. Yung pangako po niya sa akin na sa Psalm 103 po na verse 3, sabi niya, He heals all kinds of diseases. Kaya dito po talaga ang Diyos natin po ang ating kilala, pinaglilingkuran, lagi natin nasamba, pinasasalamatan. Tunay po na hindi siya nagsisinungaling. Tapat po siya sa kanyang pangako. Sabi niya nga rin po sa Exodus 15, di ba? For I am the Lord who heals you and me. Kung sino po ang may mga sakit sa atin, God can heal us. Napakabuti po ng ating Diyos. Kaya dito po,
Kasi before pandemic, every month po, pumunta po ako sa therapy ko kasi yung po kailangan may maintenance ako ng chirotherapy na ang bayad po ay 3,800. So a month kailangan meron po akong ganun. Tapos within the month pa, nagpapamassage pa po ako dun sa bulag kasi masakit nga po. Pero all glory really belongs to God na ang Diyos po magmula po nung COVID na to, never po akong nakaramdam ng pain sa likod ko, sa spinal ko. So, ano pa po ang sasabihin natin sa ating Panginoon kundi magpasalamat kay buti ng ating Panginoon. Kaya thank you Lord, mga kapatid. Magtiwala po tayo sa ating Diyos. Diyos na buhay, Diyos na di natutulog, naghahanda para sa ating bukas. Salamat sa Diyos. Yan, Praise si Ninang God. Thank you, Kit. Lord. Oo. Ang anak po niya si Ruther. Yun yung actually nung unang ni Ruther, nag-test ateria. Sabi niya, ganito. Sabi niya, pa-pray naman. Ang unang pinagpa-pray niya, actually sila Ninang Kit. Kasi nga, senior eh. Pero hindi talaga sila pinabayaan ni Lord. Ayan. Thank you, Lord. Alam niyo no, mga kapatid, kasi ang mga doktor talaga, ikakategorize po tayo kung anong mga signs and symptoms ng nararamdaman natin. Actually, yung fever, yung sneezing, yung cough, those are signs and symptoms of a disease. Pero hindi sila ang sakit. So, pagka meron kang signs and symptoms of any disease, unang tatanungin ang edad, ang sex, tapos kung ang lahi. Kaya pagka tiningnan po natin ito, nagkukos siya ng fear sa atin. At nang nakakalungkot nga, even Christians, pagka nagkasakit, kasi pag nagpe-pray over po kami, yung mga reaksyon ng tao. Pagka nag-share sila ng mga blessing, galing-galing. Pero pagka may sakit na, natataranta. Naitanong ko tuloy, what makes people upset when they are sick? Lahat ba ng karamdaman, pinagagaling ba ng Diyos? O lahat ng may karamdaman, pinagagaling ba ng Diyos? So, maitatanong natin, tandaan po natin una, God is sovereign. His ways are not our ways. Ang kalooban niya, hindi natin kalooban. Ang pamamaraan niya, hindi rin natin pamamaraan. Pero may sikreto po. No, sabi niya, pag alam natin ang salita niya, kasi sabi nga sa Hosea 4:6, people perish because of lack of knowledge. Hindi nila kilala yung Diyos na pinaglilingkuran. Kaya madalas ko pong nasasabi, baka iba ang Diyos ninyo. Yung binabanggit ho ni Sister Ria, kasi pag mayroon ng ganito, makinig tayong matama. Diyan ho, mag-a-arise yung pagtitiwala, hindi lang paniniwala. Pagtitiwala sa Diyos. Yung sinabi ni Sister Marikit sa Exodus 15:26, basahin ko yung preceding lines, no? And said, si Moses po nagsabi nito, if thou diligently hearken to the voice of the Lord thy God and will do, sabi niya, which is right in His sight, and will give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee. O, biro nyo mga kapatid ha. Sabi yan ni Lord. Tapos ang next verse, which has, sabi niyang ganito, which I have brought upon, sabi niya, the Egyptians, for I am the Lord that He let thee. Kaya tayo ay pinagaling. At sa Psalm 103, verse 3, sabi niya, di ba, He forgives all my sins, heals all our diseases, and keeps us from the grave and blesses us with love and mercy. Pag tiningnan po natin ito, pangako ito na solid ng Diyos. Ako po, natutuwa po ako kay Lord. Meron akong pinanghawakan na, kaya kita nyo, magsi-65 na po ako, hindi ako nagsasalamin. Kasi naniwala po ako doon sa Deuteronomy 34 verse 7, that when Moses was old, his eyesight was perfect, and he is as strong as ever. At ganito na nagkakasakit, thank you Lord. Maaaring sabi niya, kasi nurse ka sister, alam mong gagawin. Yun na nga po. Kung nurse, alam ang gagawin. Kung Christian, lalong alam natin ang gagawin. Minsan sasabihin natin, ang hirap niyan, hindi ko kaya yan. Alam niyo, pagka ganun minimenos natin yung immense God who created everything by the power of His Word. Bakit po ito mga kapatid, naitanong niyo ba sa sarili, pag ang doktor nag-diagnose, ma'am, sir, inumin niyo ito 3 times a day. Di ba ang word nga religiously iniinom natin, ginagawa.
Bakit pag ang Diyos ang nagsabi, anong sabi ni Lord? Pinagaling ka na. Hindi ko po sinasabing don't trust the doctors. Hindi ko rin sinasabi don't go to the hospital. I'm not saying don't ask the doctors. But what I'm saying, before anything else, naniniwala ba tayo una that God, Jesus, is the greatest physician? Next, hindi lang siya greatest physician, He is the healer. Sabi niya dito, I am the Lord that healeth thee. Pinagagaling ko kayo. Bakit pag doktor pinapaniwalaan? Ang Diyos na nagsalita, na sabi niya, langit at lupa, Matthew 24:35, langit at lupa mawawala, ngunit ang salita ko'y mananatili. Sa Isaiah din, sabi niya, di ba? Flowers fade, grass withers, but my word will last forever. So ito pong nagsasalita ay everlasting God. The God who parted the Red Sea, the Jordan River, is the same God that we worship today. So mga kapatid, why are people upset? Ma-share ko lang, Sister Ria. Una, many are afraid of dying. What is there to be afraid? Alam nyo, pagka meron tayong misconception about death, kaya ako matapang pong sasabihin. Yung sabi ni San Pablo sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ, to die is gain. I'm torn between living and dying. Why? Kasi living, you can still do what God wanted us to do. Dying, kasama na natin si Lord. Wala nang problem, no more tears. Pero many Christians, kahit Kristiyano po, natataranta pag may sakit. Nakita ko po ito kasi gusto nila pag pinainom mo ng gamot, ba't walang epekto? Wala pang 30 minutes, iho. Gusto mo agad meron ng resulta. Di ba nakakatuwa? Pero pag mag-share ng word of God, antapang. Pero pagka may sakit na, takot palang mamatay. Ang second, bakit takot mamatay? May sasakit, hindi nila alam kung saan pupunta. Sa langit ba? Langit, lupa, impyerno. Naalala ko laro ng mga bata, di ba? Tapos ano pa? Ang worst, alam nyo, yung ignorance of the word of God, hindi kinala. Kaya nga napakaganda. Kanina nag-usap kami, hindi nila alam yung secret place ni Lord. Ako, hindi lang comfort zone ko yung kwarto. Kasi alam ko, pagka umupo na ako, sinabi ko, Lord, naku, ayoko maiyak. Maiyak na ako kasi sobra yung presensya ng Diyos na hindi ka na makapagsalita. Nararamdam mo yung kalakasan. Mind you, brothers and sisters, He is the healer. Healer. The doctors does not heal. The medicine does not heal. They only alleviate. Alleviate, ano ibig sabihin alleviate? Inaalis lang yung nararamdamang sakit. Pero hindi po pinagagaling. Ang kagalingan ay galing sa Diyos na buhay. Alam niya, ba't ka matatakot ng kamatayan? Sabi Psalm 90 verse 12, Lord, teach us to number our days so that we will gain wisdom. So each day, mag-gain tayo ng wisdom. Itong pandemic, maraming tinuro sa atin ng Diyos. Pinakita niya talaga. Sabi ko, bida ka talaga dito, Lord. Yung sovereignty mo, yung immensity mo, yung preeminence over all created things. And even all the physicians. Sino nagbigay ng karunungan sa kanila? Si Lord. Alam niyo mga kapatid, what to do when you are sick? First, consult the Lord if you are a Christian. Yung non-Christian, it's all right. They go immediately into the hospital. But if you are a Christian, consult the greatest physician. At pag siya nagbigay ng diagnosis, mga kapatid, walang second opinion. Hindi mo na pwede. Yun na yun. Pag sinabi niya, anak, you fail in this area, in that area, sabi mo, yes, Lord, you are right. I'm very, very sorry. Teach me what to do. Yun. Tuturo ni Lord sa atin paanong gagawin. Talaga hong nagsasalita unless you don't believe that God speaks. Siyang nag-create ng bibig, therefore He can speak. Kaya mga kapatid, salamat sa mga ganitong pangyayari na bubuksan. Huwag lang tayo maniwala. Kasi sabi ng isang mangaral, yun daw behavior natin is determined by our belief. So how do we behave is determined by how much do we trust and believe that God can do His word. Mind you mga kapatid, the physician can prescribe only. But the Lord's prescription is for eternity. Kaya yun mga kapatid, matibay na sandigan, sandalan, always seek the Lord. Yung Proverbs, never rely on what we think. Even ako po, nurse, no? May bukol, patotoo lang tari, para malaman nila. Hindi pa ako nagpunta sa doktor. Bakit? Hindi naman sinabi sa akin ni Lord eh. Pero yung pangalawa, nagkasakit ako ng cellulitis, which is less morbid. Nagpunta ako sa doktor. Kasi yung IV, kailangan kasi ang medicine niya, hindi na makuha ng ordinary oral meds. Nagpunta na ako kasi natuwa po ako doon sa Psalm 56, verse 10. May word na yes.
doon, I will praise the Lord. Yes, sabi doon, nakalagay. O di yes, punta ako sa doktor. So bago pumunta sa doktor, kasi alam niyo, pag binigyan kayong diagnosis, sasabihin ng doktor, naalala ko yung sa Tugigaraw, sabi mamamatay na. Lalo na po pag mga terminal cases, no, mamamatay ka na. Alam niyo yung kinakamatay? Hindi po yung very classic po itong sa, allow me Sister Ria to share this. Yung sa Tugigaraw, na-diagnose po, malaki ang tiyan niya, he has a problem sa stomach. Diniagnose ng doktor, sabi, mamamatay na daw after 3 months. Nandun po kami, pinag-pray namin na Sister Marla. Sinabi ko, doctor does not heal. Ang sama ng tingin nga sa akin ng doktor. Sabi ko, they only alleviate pain. But nonetheless, this person was healed. You know what he died of? Hindi yung sakit niya. Kasi pinagaling ni Lord. Hindi lang 3 months siya nabuhay, a year or 2 pa. Namatay siya sa depression. You know why? Because his son, umangka sa motor, nabangga, DOA. Ang kinamatay niya yung depression that his son, who is taking up nursing, died of that accident. So namatay na depression. The killer disease is not cancer, is not COVID, but depression. People are depressed because of solitary confinement because they don't really trust the God who said, I have healed you of all your diseases. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Gusto ko yung sinabi ni Sister Nene. Bakit nga ba pagka doktor nagsabi, ginagawa natin agad. Pero pagka sabi ni Lord, ayaw natin paniwalaan agad. Mga kapatid, with all due respect to the doctors, hindi po namin sinasabing huwag kayong pumunta sa doktor. At hindi naman po ibig sabihin na pag pumunta ka sa doktor, wala kang faith. Hindi po ganun yun. Pero even the doctors prayed for wisdom para sa mga kanilang mga tinitreat na patients, sabi nga ni Sister Nene, maka-alleviate man lang ng mga pain na nararanasan nila. Kaya, thank you Lord. Mga kapatid. Ngayon naman po, dako naman tayo sa isa pang sharer na letter naman. Ito ay galing kay Sister Sharon Nagit, na anak po ni Sister Relly. Ang sabi po niya, Good morning, Jesus. Magandang umaga po, Comfy Family. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa awa at grasya ng ating Panginoon. Hindi niya po kami pinabayaan ng aking pamilya. Kami pong mag-asawa ay nag-positive sa test ng COVID nung 1 linggo. I praise and thank the Lord dahil mild case po kami. At sabi ng doctors, pwede kami naka-under home quarantine. Thank you, Jesus, sabi niya. Sa simula pa lang po ay alam ko ang Lord Jesus po ang kumikilos para sa amin dahil alam namin kasama namin siya. At binulungan po niya ako na huwag matakot at mag-alala. Kalma lang ang puso at isipan at manalig sa Kanya. Amen. Thank you, Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil sa Comfy Community. Unang araw pa lamang po ay pinag-pray over na ako ni Sister Sally by my mother na si Sister Relly. Araw-araw po ay nag-video call kami ni Kuya Ray. Si Minister Ray, danganan po ang kanyang sinasabi. Para manalangin at magpasalamat sa grace and mercy ni Lord. Everyday po ay pinalalakas kami ni Lord at patuloy na pinagagaling. Isa ko pong pinasasalamat kay Lord kasi sila mama at mga anak namin ay hindi niya pinabayaan. Napakahirap po ng sitwasyon namin dahil sabay pa kaming mag-asawang nagkasakit kaya di namin sila mapatest. Pero awa at grasya ni Lord ay naka 8 days na kami ay malakas at wala pong symptoms na naramdaman ang anak namin. Si Mama, thank you Lord. All glory and honor belongs to God. Ako din po ay nagpapasalamat dahil nagkaroon din ako ng 100% of my time na makapanood at makarinig ng mga morning devotion, Bible study, and Sunday fellowship sa Comfy sa FB Live. Maybe OA po sa iba, pero ang mga Bible verses and Word of God na napapakinggan ko po ay nagsisilbing oxygen ko pag nahihirapan akong huminga. Kaya nag-request po ako kay Sister Sally ng mga songs ng Comfy para makapag-worship kami during the day. Naging paborito ko po ang kantang Amazing Love. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on, I'll live a new life.
for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. Kinanta ko lang po yung nakasulat talaga po. Ano? Sinulat niya talaga yung awitin. Paulit-ulit na pagkanta po ay binibigyan ako ng maraming oxygen ni Lord. Thank you, Jesus. 1 week pa lang akong nag-full-time makinig. Napakadami ng Bible verses po ang aking naging paborito. Okay. Tumatawag. Naging paborito ko and will be living with for the rest of my life. Yan, ito daw po ang 2 Corinthians 5:17, Mark 5:34 na na-discuss na po natin, at yung Psalm 91. Sabi niya, alam niyo, madalas po pag may nagkakasakit sa amin, lalong-lalo na sa mga anak ko, lagi kong nire-request kay Mama na pag-pray over kami. Salamat kay Lord dahil napakabuti po niya at hindi madamot, kami po ay dinirinig at pinagagaling ni Lord. Ito pong pagkakaroon namin ng sakit ay naging eye-opener sa aming mag-asawa kasama ang mga anak na mag-serve kay Lord at mag-join sa Comfy Community. Praise Thank you, God. Lord Jesus. Hallelujah. Amen. At Praise may pahabol nga siya na sharing na sila po ay maayos na ngayon. Praise God. At ano May nga prayer eh, meeting dati niyan, Tari. oo, Nagpa-open na. tumaas nga daw yung BP niya pero acid reflux na lang pala. Tapos dinala daw siya sa ER. Tapos, clear lahat. Amen. Thank Oo. you, Lord. Kaya malaki po ang nagagawa talaga ng Word of God sa buhay natin. Si Brother Darwin nga ito nag-message habang nag-aano tayo, share lang daw niya. Kaming 4 na mag-anak nagkasakit po, August 9, Sister Mau. Tapos si Brother Vero, nilagnat ng August 9 din. Ako po, August 11, si Marcus, August 13. Pero all glory to God, tigi-1 araw lang po kaming may lagnat. Same here. Oo. Nawalan din po kami ng panlasa at pangamoy. Same here. Pero through God's wisdom, we chose to keep our faith instead of mataranta. Yes. We Praise observed God. and remain calm. Praise All glory to God. God po Amen. kasi after few days lang, bumalik na ang panlasa at pangamoy namin. Amen. Sabi niya, ang worry lang namin that time si Brother Vero. Yun po yung kanyang, di ba? Beloved. Oo, na anak na hindi nakakasalita. So we cannot ask him sa panglasa at pangamoy niya. Pero never po siyang nawalan ng gana sa pagkain. Napakabuti talaga ni Lord. Praise Tapos, same din. Same din. Hindi nawalan ng mga ng gana yung mga tao dito. Kasi pares pa rin yung bigas na sinasaing. Nauubos pa rin. Nauubos kaagad no? Ang totoo nga, yung mga iba po rito, ang sabi nila, lalo raw silang tumaba nung nilagnat. Kasi nga, parang yung pinost ko nung isang araw, di ba sabi, ang taba mo na. Di ba sabi nung sagot, kasi mayat maya, chinecheck ko kung may panlasa pa ako. Kaya, subo daw ng subo. Dito kahit walang panlasa, lunok ng pagkain, subo ng subo para hindi manghina. Kaya, nung nagkasakit, tumaba. O di ba? Same din. Bakit nagkakaganon? Because we have all the promise of God. Amen, Ito amen. ang Psalm 91 na binanggit niya. Naku, mga kapatid, alam niyo ba sabi ni Spurgeon, si Charles Spurgeon, wala daw kahaling tulad itong Psalm 91 na to. Dahil yung momentum nito from the start to the end, talaga daw nakaka-uplift ng spirit ng tao from beginning to end itong Psalm 91 na to. Yung kapatid ko nga, nung tumawag, umiiyak, wala na ako pang amoy. Alam niyo, sabi ko sa kanya, huwag kang iiyak, pagaling ka na niyan. Sabi niya, talaga? Sabi ko, oo. Sabi nung nag-guest sa amin na nagka-COVID noon, pag nawala na daw ng pang-amoy, ibig sabihin doon, nasa 8th to 9th day ka na. Talaga ba? Umano na siya agad. Talaga? Oo. Sabi ko, mag-isolate ka na dyan sa taas nyo. Ganito. Tinulungan ko. Tumigil po siya ng iyak. Sabi ko, ano ka ba naman? Sabi ko, kahit may COVID ka, hindi ka pababayaan ni Lord. Sabi, ano bang nararamdaman mo? Sabi niya, wala naman. Wala naman pala eh. Parang yung merong isa dito na gusto ngang magpaswab. Sabi ni Pastor,
Wala ka bang gana? O hindi po, 5 beses akong kumakain sa isang araw eh. O yun naman pala, nangihina ka ba? Hindi po, nakakatrabaho pa ako. Ba't ka magpapaswab? Sabi niya, anong gagawin mo? So, thank you Lord po sa Psalm 91 na to. Kasi talaga, ang unang ng tao, alam niyo yung dwelling place. Kanina ko pa sinishare sa dalawa. Itong Psalm 91 na to, ang sabi po doon, kung makikita nyo, those who dwell in the Most High God. Ang ibig sabihin po ng dwell dito ay permanent residency. So kung gagawin mong permanent residency mo ang Diyos, ang sabi doon, iingatan ka niya. Kaya nga yung mga nagme-message sa akin, sabi ko, pag hiningi mo po ang protection ng Diyos, automatic yun, you are under God's care. Whatever happened to you, you are still under God's care. Kasi sabi nung iba, yung mga Christian ba, hindi tinatamaan ng COVID? Tinatamaan din po. Yung mga Christian ba, wala bang namamatay na Christian sa sakit? Meron din po. Meron din po. Hindi po exempted. Pero alam niyo po, ang kagandahan doon, hindi ka man gumaling sa physical na body mo dito, may kasiguradahan tayo. Sa eternity. Sa eternity. Yes. Yun ang wala ng sakit, wala ng pain. Wala ng gastos, na Yes. kinakatakutan. Yan ang nagpapa-high blood kasi tari yung gaim bills. At papalitan pa ng glorious body ni Lord yung body natin. Yeah, So, kayo maranata. yun, may assurance po kasi ang mga Christians pagdating doon. Alam niyo po ba, yung sinasabi rito sa Psalm 91 na secret place, ang mga Christians may secret place. Kaya kung sabi ni Sister Nene, hanggang ngayon, pag nagkasakit ka pa, ay natataranta ka, hindi mo alam yung secret place na yon. Dapat, as Christians, alam mo kung ano yung secret place na yon. Alam niyo ba kung ano yung secret place na yon ng Christians? Where you are safe? Yes, the only safe place in the whole entire world. In the presence of the Lord. Yun. Napaka-importante po nun. Stay in the presence of the Lord. Yun ang sikreto, mga kapatid. Kaya kahit na sinabi mo na, Christian yan, may sakit, doesn't matter. If you are in the presence of the Lord, there is peace in the presence of my Lord. There is joy in the presence of my Lord. Diba? Lahat yan, meron. Pagka nandun ka sa presence ni Lord. Pero once na umalis ka sa presence ni Lord, you will experience all those things na binanggit ni Sister Nene kanina, mga kapatid. So, kailangan alam mo lang. Alam niyo yung He will cover you, sabi niya, in the shadows of His wings. The shadow of His wings. Alam niyo yung shadow? Pagka sobrang init ng araw, ano po ang unang hinahanap ninyo? Lilim. So, sa kainitan ng pandemic na to, pag sobra na po ang tindi ng nangyayari sa paligid mo, hanapin mo yung lilim. Lilim sa pakpak ng Panginoon, under the shadow of His wings, at doon ka po marirefresh, malalamigan, at mas-shelter ka from the heat of the sun. Kaya, huwag kang mataranta. Hanapin mo yung shadow of His wings. Kasi doon ang safe place malamig. Pag nalamig, nare-refresh ka. Nawawala ang pagod mo. Nawawala ang takot mo. Kasi pagka nasa, yung nasa parang shed ka, alam mo na covered ka kung mainit ang araw, kung uulan naman, alam mo na covered ka din. So gawin po natin ganun yung presence ni Lord. Doon tayo manatili. Huwag tayong umalis doon, mga kapatid. Dahil panic and fear is never a reasonable answer sa kahit na anong kaguluhan na nangyayari. It is not an answer. Hindi po talaga siya. Wala siyang maitutulong. Kaya, sabi nung iba, itong mga Kristiyano, kung magsalita, yun po talaga yung nararanasan namin. Opo, mga kapatid. We cannot give what we do not have. Dahil yun po ang assurance na meron kami, yun din po yung na-share namin sa inyo. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, it's up to you. If you want to live in fear or in faith.
ikaw Yes. naman po magde-decide doon, mga kapatid. Yan. Kaya bilang pangwakas po, ay mananalangin muna tayo, Tane. Ay hindi, kakanta muna tayo. Awitin natin tong Psalm 91 na to. Kasi ang daming ano nito, merong parang ginawa siyang team song ngayong pandemic. Aba, maganda naman, di ba? Kaysa naman sa kung ano-ano i-confess mo, hindi ba? Kaya, thank you Lord yung kapatid ko. Yung kapatid ko nga pala, ano pa po yun diabetic, tapos nag-i-insulin pa yun. Pero, pinalakas talaga ni Lord yung immune system niya. Kaya, magaling na siya. Thank you Lord. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Sabay-sabay tayo. Let it be the confession of our hearts. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. The God who promised us is faithful. Sister Ne, closing prayer. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Lord, salamat na sa inyo makakasumpong po kami ng kapahingahan. You are our hiding place, Lord. You are our refuge. You are our shield, Father God. Sa inyo po, nakatagpo po kami ng kaginhawahan, kalakasan, kalusugan, at karunungan kung kailangan namin. Salamat, Lord, sa mga kapatirang nangihina. Palakasin niyo po at aliwin sila, Lord. Alam namin na inyong espiritu ay kumikilos sa lahat ng dako, Lord. Haplusin mo ang mga may karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Maranasan nila, Lord, hindi lang kagalingan, kundi kaaliwang mula sa inyo. Kasi sabi nga ng word mo, to be healed is to be made whole. Kaya thank you, Lord, that we have a God who is alive forever. At nangako na pag kami nanampalataya, nagtiwala, we will have eternal life no matter what happens. We will be with Him, in Him, and for Him. So thank you, Lord. Thank you, Lord, for your healing. Thank you for your love, Lord, na nadarama namin 24/7. Lord, yung mga ospital, hindi kami tinatanggap. Kayo, Lord, pagtawag pa lang namin, bukas na po ang inyong pintuan para sa amin. Tunay nga, Lord, na-oblige po kayo dahil mga anak nyo kami, napangalagaan kami. Kaya salamat po, Panginoon, na meron kaming matatakbuhan, masisilungan, makakanlungan sa panahon na kailangan po namin ang tulong. Salamat, Ama, na nariyan po kayong lagi sa amin. Thank you so much, Lord. We love you, Father God. In Jesus' name, Amen. God bless you po, mga kapatid. See you tomorrow. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.